Ako po si Janus, isang OFW. Sa ngayon po ay nandito ako sa Pilipinas. Sa Mayo pa ulit ako aalis papuntang Korea. Pero ang gusto kong ikwento sa inyo ay yung nangyari sa akin nung nasa Middle East pa ako. Nasadlak ako sa nakakatakot na senaryo dahil sa kababalaghang naranasan ko. Dumaan ako sa butas ng karayom para makarating doon. Kinailangan pang magsanla at magbenta ng tatay ko ng mga namana niya kay lolo, bukid, kalabaw at tricycle para lang may magastos ako sa pangingibang bansa. Tapos pagdating ko doon, grabe ang problemang sumalubong sa akin. Sa amin ng mga kasama ko. Paano ba naman? Tulad ng mga narinig na nating kwento ng ibang OFW. Naloko rin kami ng agency. Wala palang employer na naghihintay sa amin doon. Para talaga kaming binagsakan ng langit. Hindi namin alam kung saan hihingi ng tulong. 5 kaming na-scam at lahat kami ay first timer. Hindi ko na lang ikikwento ang iba pang hirap na pinagdaanan namin. Doon na tayo sa parte na may tumulong din sa amin sa wakas. Isang kapwa Pilipino na naawa at nagmagandang loob. Nakilala namin siya sa isang kainan. Ate Cheng na lang ang itawag natin sa kanya. Nahulog kasi sa bag niya ang wallet niya. Hinabol ko para ibigay. Tapos ayun, nalaman na niya ang problema namin. Mabait daw ang amo niya. Pinakiusap niyang doon na muna kaming 5 habang naghahanap ng trabaho. Yung ibang mga kasama ko, naghanap sila. Pero ako, kinuha na ako ng amo niya. Kulang kasi sila sa kasambahay. Kailangan daw ng lalaki para sa mabibigat na gawaing bahay. Siya na raw ang bahalang mag-asikaso ng mga dokumento ko. Ang totoo niyan, hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit ako kinuha. Halata ko na natipuhan ako nito. Pero ayokong pumatol kasi alam ko naman ang kahihinatnan ko sa bansang yun sa oras na pumatol ako. May asawa yun eh. Nasa ibang lugar nga lang. Maliit lang ang pasweldo pero tinanggap ko na rin. Wala naman akong mapagpipilian eh. Yun nga lang. Para akong nakikipagpatintero sa amo kong babae dahil gusto nga ako nito. Hanggat makakaya ko siyang iwasan ay iniiwasan ko talaga. Kapag alam kong padating na siya ay nagmamadali na akong bumalik sa kwarto ko o kaya ay gagawa ako ng ibang gawain na malayo sa paningin niya. Malaki naman kasi ang bahay. Pwede kaming hindi magkita. Sabi nga ni Ate Cheng, bakit hindi ko na lang daw patulan? Tao na naman daw kung umuwi ang asawa at magkakaroon pa ako ng ekstrang pera na maipapadala kina tatay dahil galante lang daw ang amo niya sa boylet nito. Nalaman ko pa kay Ate Cheng na hindi lang pala ako ang unang natipuhan nito. Pero ayoko pa rin. Bukod doon, ay mahigpit din ang amo ko sa mga pagkilos namin sa bahay. Kung saan lang ang destinasyon ng trabaho namin, ay doon lang kami. Bukod sa mga pribadong silid ng bahay, ay bawal din kaming pumunta o gumawi man lang kung saan nandoon ang bodega. Si Ate Cheng, matagal na sa amo namin pero ni minsan ay hindi siya sumuway sa mga bili nito. Ayaw daw kasi niyang mawalan ng trabaho. Ako naman, parang na-curious ako kung ano kayang meron sa bodega. Bakit ayaw niyang makita namin yun? Tuwing naglilinis tuloy ako malapit doon, ay hindi ko maiwasan na mapatingin sa pinto ng bodega. Sabi ni Ate Cheng, baka raw mahahalagang gamit. Pero ewan ko ba, bakit kinukutuban ako ng iba nang hindi maganda? Hindi ko alam kung bakit parang kinikilabutan ako. Minsan talaga, pigil na lang akong tsikin kung ano nga ba ang sikreto ng bodegang yun. Isang beses, humakbang ako palapit sa bodega. Nagulat pa ako nang biglang may humawak sa braso ko, si Ate Cheng. Pinigilan niya ako at pinagalitan. Ano raw ba ang pumasok sa kukote ko?
Gusto ko raw bang masipa ni Madam kapag nalaman nitong nagpunta ako ron? Tiyak na masisipa raw ako sa trabaho kasi sa lahat daw ng ayaw ni Madam ay yung sumusuway sa kanya. Sabi ko, kahit naman magpunta ako ron, sigurado namang hindi ko mabubuksan yun kasi nakapadlock. Alam ko naman daw pala na hindi ko mabubuksan kaya wag nang matigas ang ulo ko. Hindi na ako nakipagtalo kay Ate Cheng. Alam ko naman kasing ako ang mali kaya humingi na lang ako ng pasensya. Pero nung gabing yun, hindi ko inasahan na mapapanaginipan ko ang tungkol sa bodega. Nakita ko raw yung bukas. Nagpalingalinga muna ako. Sinigurado ko na walang tao sa paligid. Baka kasi bigla na namang sumulpot sa likuran ko si Ate Cheng. Nung matiyak ko na ako lang talaga ang nandoon, ay dahan-dahan akong humakbang palapit sa bodega. Sobrang kaba ko nun. Siyempre hindi ko pa alam nun na nasa panaginip lang ako. Akala ko talaga totoong-totoo na nangyayari sa akin. Mahigpit ang hawak ko sa map. Baka may biglang lumabas doon akong ano eh. Nang malapit na ako sa pintuan ay nag-sign of the cross pa ako bago ako bumungad talaga sa bukana. Pagbungad ko sa pintuan ay sumalubong sa akin ang napakadilim na loob nito. Kinilabutan ako kasi kasamang sumalubong sa akin ang masangsang na amoy. Napaatras pa ako. Kaya lang naisip ko na baka yun lang ang pagkakataon na makakapasok ako doon kaya humakbang ulit ako pasulong. Malikot ang mga mata kong nagpagala-gala sa loob. Pilit inaaninag kung ano ba talaga ang meron doon. Hanggang sa mapadako ang paningin ko sa isang sulok. Pakiramdam ko noon ay nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, pati ang buhok ko, nang makita ko ang isang animot taong inaagnas na papalapit sa akin. Nakakadena ang mga kamay at paa niya, pero nagawa niyang lumapit sa akin. Nabitawan ko ang map, sabay talon sa takot. Ngunit hindi ko nagawang kumaripas ng takbo palayo dahil nadapa ako at nahawakan niya ang mga paa ko. Pumalag ako. Pilit ko siyang sinisipa pero mas malakas siya kaysa sa akin kaya nagawa niya akong hilahin papasok sa napakadilim na bodegang yun. Buti na lang at nagising pa ako. Si Ate Cheng ang gumising sa akin dahil narinig niya akong sumisigaw. Tapos ikinuha niya ako ng tubig. Kinwento ko sa kanya ang napanaginipan ko. Pinagtawanan pa niya ako. Kaya ako raw yun na panaginipan ay dahil sa kakaisip ko sa bodega. Kalimutan ko na raw yun. Baka sa susunod ay hindi na niya ako magising at tuluyan na akong bangungutin. Pilit ko namang inaalis sa isip ko ang bodega. Kaya lang, ang destinasyon ko sa paglilinis ang pinakamalapit sa kinaroroonan yun. Kaya madalas ay hindi ko maiwasan na hindi mapatingin doon. Para talagang may kakatwa na hindi ko maintindihan. Patalikod na ako nang bigla akong makarinig ng kaluskos mula sa gawing yun. Napalingon ako. Pagtingin ko, wala naman akong narinig na kaluskos. Hinihintay ko nga ulit kaso wala na talaga kaya nagpatuloy na ako sa paglakad palayo. Kung kailan medyo nakalayo na ako ay saka naman ulit ako nakarinig. Kinilabutan talaga ako. Kakaripas na sana ako ng takbo nang marinig ko ang hagik-gikan mula sa likod ng makapal na kurtina malapit sa bodega. Tapos gumalaw yun. May mga nagtatago roon. Sinasabi ko na nga ba, sina Ate Cheng at ang isa sa mga kasambahay na babae. Sabi ko, lumabas na sila at alam ko na. Kahit nakaharap na sa akin ay tawanan pa rin ang tawanan sina Ate Cheng at ang isa pa naming kasama. Hindi ba ubos-ubos ang tawa nila dahil daw sa naging reaksyon ko. Sabi ko, hindi nakakatawa yung pananakot nila sa akin. Paano ba naman daw kasi napansin nila na kahit naglilinis ako ay panay ang sulyap ko sa bodega na parang takot. Kaya naisip daw nila akong takutin.
Sabi pa ni Ate Cheng kung gusto ko raw ay ipapalipat niya ako ng pwesto doon sa malapit sa kwarto ni Madam para hindi ko na raw napapansin ang bodega. Tigas na tanggi ko. Nako, hindi na bale nang mangilabot ako sa mahiwagang bodega na yun kaysa mangilabot ako sa pagnanasa sa akin ni Madam. Pag tinitignan ako nun, pakiramdam ko hinuhubaran niya ako sa isip niya eh. Tayong mga lalaki, alam naman natin yun, di ba? Kapag pinagnanasaan tayo ng isang babae. Yung tipong hindi lang siya sa mukha mo tumitingin. Hahagurin din niya ng tingin ang katawan mo mula itaas hanggang sa alam niyo na. Kaya sabi ko kay Ate Cheng, wag na niya ako ilipat. Okay na ako sa pwesto ko. Natatawa na lang silang tinalikuran ako. Nung nakatalikod na sila, bigla naman akong nakarinig ng lagabog na parang mula sa loob ng bodega. Tatawagin ko sana sina Ate Cheng na nakalayo na sa akin pero nagbago ang isip ko. Mukhang hindi naman nila narinig. Baka pagtawanan na naman nila ako. Hinayaan ko na. Umalis na lang din ako roon kaagad. Nung gabing yun, maaga akong nahiga. Maaga ko rin naman natapos ang mga gawain ko. Pwede kay Madam ang ganun. Kapag wala ka nang gagawin, malaya ka nang magkulong sa kwarto mo para magpahinga. Kakaidlip ko pa lang nang marinig kong may nagbubukas ng pinto ng kwarto ko. Napabalikwas ako ng bangon. Bumungad si Madam, hawak ang duplicate ng susi. Nakangiti sa akin. Kinabahan ako kasi alam ko na kung anong gusto niyang mangyari. Sabi niya, huwag daw akong mag-iingay. Tahimik lang daw ako at dadagdagan niya ang sweldo ko. Pero hindi ako pumayag. Tumanggi ako. Galit na galit siya sa akin nang lumabas siya ng silid. Kinabukasan, inihanda ko na ang sarili ko. Ang inaasahan ko ay tatanggalin at papalayasin na niya ako sa bahay niya. Naisip ko na kapag ganoon ang nangyari ay hihingi na lang ako ng tulong sa mga kasabayan kong nagpunta roon. Nakakuha na kasi sila ng trabaho. Inihanda ko na nga rin ang mga gamit ko eh. Pero nagulat ako nang pagdating ko sa kusina ay nandoon si Madam. Nakangiti sa akin at inalok pa akong kumain. Takang-taka ako. Sina Ate Cheng din. Nagtataka kung bakit ang ganda ng mood ni Madam. Nilapitan nga ako ni Ate Cheng at pasimpleng tinanong kung bumigay na raw ba ako kay Madam. May nangyari na raw ba sa amin? Kasi ang ganda raw ng gising eh. Umiling ako. Sabi ko wala. Akala ko nga kako ay papalayasin ako dahil sa nangyari kagabi na pagtanggi ko sa kanya. Hindi naniwala si Ate Cheng sa sinabi ko. Kasi iba raw ang kislap sa mga mata ng amo namin. Parang kislap ng mata ng babaeng nadiligan, sabay tawa pa niya. Pero nagswear ako sa kanya na wala talagang nangyari sa amin. Baka naman kako may ibang nagdilig. Hindi talaga ako. Hinding-hindi ko gagawin. Matapos kumain ay tinawag ako ni Madam. Sabi niya, may ipapahanap daw siya sa akin sa bodega. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko kasi ang alam ko ay mahigpit nga niyang ipinagbabawal na buksan namin ang silid na yun. Bakit ngayon? Ay inuutusan niya ako ron. Hindi ko pa talaga alam noon kung ano ang gusto niyang mangyari. Tatanungin ko sana si Ate Cheng pero parang minamadali ako ni Madam. Kailangan ko raw makuha ang itim na box at ibigay sa kanya. Dalian ko raw, sabi niya sa lingwahe niya. Pag kinakausap nga pala niya ako ay magkahalong Ingles at lingwahe niya. Yung iba naiintindihan ko, yung iba naman, pilit ko na lang iniintindi. Dahil nga nagmamadali si Madam, kaya hindi ko na nagawang lapitan si Ate Cheng. Dala ang susi na inabot ni Madam ay dumiretso na ako sa bodega. Pagdating ko ron, tumayo pa ako ng ilang saglit sa tapat ng pintuan para kasing kinakabahan talaga ako na buksan yun. Tapos narinig ko naman ang sigaw ni Madam na dalian ko raw. Kaya binilisan ko na ang paggamit ng susi.
Nangangatog ang mga kamay ko sa nararamdaman kong takot na hindi ko maipaliwanag. Pagbukas ko ng pinto, tulad ng sa panaginip ko, ay sumalubong sa akin ang masangsang na amoy. Lalo tuloy ako natakot. Napakadilim din sa loob. Kinapa ko ang switch ng ilaw sa mga gilid-gilid ng dingding. May nakapa naman ako, kaso hindi gumana. Ilang beses kong pinindot pero hindi talaga gumagana. Lalabas sana ako para sabihin kay madam na walang ilaw. Manghihiram ako ng flashlight dahil hindi ko makita ang pinapahanap niya kung madilim ang paligid. Pero paglingon ko sa pintuan ay nandoon na si madam. Nakapamewang at sabi dahil sa ginawa kong pagtanggi sa kanya ay mabubulok na ako sa silid na yon. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Nagmadali akong tumakbo sa pintuan pero mabilis niyang naisara ang pinto. Kinalampag ko yon ng kinalampag. Nakiusap ako. Nagmakaawa na palabasin ako ron. Narinig ko pa ang paglalakad niya palayo sa bodega. Sumigaw ako ng sumigaw. Tinatawag ko si Ate Cheng. Pero yung bodegang yun, sa kapal ng dingding, ay hindi ako sigurado kung may makakarinig nga ba sa mga pagsigaw ko. Napaluhod na lang ako sa likod ng pinto. Hindi ko talaga mapigilan ang pag-iyak ko. Sa isip ko, di bale, siguradong hahanapin ako ni Ate Cheng. Tutulungan niya ako. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na ganoon ang mangyayari, na may tutulong sa akin na makalabas doon. O baka naman ilang oras lang akong ikukulong doon ni madam bilang parusa sa pagtanggi ko sa kanya. Naisip ko tuloy, sa oras na bumalik si madam ay sasabihin ko nang pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Ayokong magtagal sa loob ng bodegang yun. Para akong nilalamon ng dilim. Pakiramdam ko ay ang daming matang nakatingin sa akin. Mga mata ng mga hindi ko nakikitang nilalang. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang isang kamay na dumantay sa balikat ko. Para ba akong ginigising? Nabuhayan ako ng loob. Akala ko ay si madam na o kaya ay si Ate Cheng. Pero pagdilat ko ng mata ay walang tao sa harap ko. Nandoon pa rin ako sa senaryong yun at nag-iisa pa rin ako. Hindi ako maaaring magkamali. Naramdaman ko talaga yung kamay na humawak sa balikat ko. Hindi yun panaginip dahil kaya nga ako nagising ay dahil doon. Ginapangan tuloy ako ng kilabot. Nadagdagan palalo ang takot ko. Iginala ko ang mga mata ko. Pilit kong inaaninag kung ano nga ba ang laman ng bodegang yun. Sa sobrang dilim kasi ay halos wala ka talagang makita. Ang tingin ko, parang may malalaking kahon, pero hindi ko alam kung ano ang mga nasa loob ng mga kahon. Pero wala sa ayos ang pagkakasalansan nito. Unti-unti akong tumayo, tapos ay dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko palapit sa mga kahon. Hindi mawala-wala ang kaba sa dibdib ko. Kung ano-anong nakakatakot ang naglalaro sa isip ko. Multo, duwende, o kaya ahas. Nang malapit na ako ay biglang naglaglagan ng mga kahon na nakasalansan. Muntik akong mapatalon sa sobrang gulat. Napatakbo akong pabalik sa tabi ng pinto. Bakit naglaglagan yun? Naisip kong posibleng may pusa o kaya daga na nakabangga yun. Nilakasan ko ulit ang loob ko. Nagtapang-tapangan ako. Hinawi ko ang mga kahon. Sa bandang dulo ay nanlaki ang mga mata ko nang makakita ako ng kadena. Naalala ko agad yung naaagnas na lalaki sa panaginip ko. Napaantanda ako. Paano'y sumagi sa isip ko? Paano kung yung naaagnas na lalaking nakita ko sa panaginip ko ay ako pala? Yun pala ang mangyayari sa akin. Mabubulok ako ron. Nagdasal ako ng nagdasal.
sana naman ay mali ang iniisip ko. Lakas loob kong nilapitan ang kadena. Hinawakan ko at nilapit kong mabuti sa mga mata ko para makita kong mabuti. Noon ko naaninag ang tila mga tuyong bakas ng dugo. Kinapa ko ang pinagmumulan ng kadenang yon. May nakapa ako. Parang mga buto. Hindi ko sigurado. Inilapit ko rin sa mga mata ko. Nang makita ko ay halos parang mga piraso na lang ng manipis na kahoy. Pero alam kong mga buto yun. Napalunok ako sa sobrang nerbiyos. Nanlamig talaga yung pakiramdam ko. Nanginginig akong tumayo at lumayo roon. Naisip ko, mukhang hindi ako ang unang mabubulok sa bodegang yon. May nauna na sa akin. Babalik sana ako sa pintuan, ngunit pagpihit ko paharap doon ay bumulaga sa akin ang isang bulto ng lalaki. Madilim, kaya hindi ko kita ang muka. Basta alam ko na bulto yon ng lalaki at sigurado ako na hindi siya tao o hindi na siya tao. Isang multo. Buong buo talaga sa isip ko na multo na lang siya. Hindi naman siya gumagalaw sa pagkakatayo niya. Basta naaaninag ko lang siya na nakatayo sa pintuan. Kahit ganun ay binalot pa rin ako ng matinding takot. Nakakahiyamang sabihin pa ito sa inyo, pero naihi talaga ako nun sa sobrang nerbiyos. Wala na nga akong magawa, kundi ang mahimatay na lang. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala ng malay. Narinig ko na lang ang boses ni Ate Cheng na pilit akong ginigising. Pinilit ko agad na makatayo nang makita ko siya. Hawak niya ang susi ni Madam. Sabi niya, umalis daw si Madam. 3 araw mawawala. Kailangan ko na raw tumakas. Sabi pa niya, alam niyang ikinulong ako ni Madam sa bodega dahil nakita niya ito nang inilalak ang pinto habang nangingiti. Kaya naghanap siya ng paraan kung paano maipupuslit ang susi mula sa taguan nito. Pautal-utal kong sinabi kay Ate Cheng ang tungkol sa kadena, sa mga tuyong bakas ng dugo at multo sa loob. Hindi raw siya sigurado, pero baka yun daw yung naging boy nila dati na naging boylet din ni Madam. Pero wag ko na raw intindihin yun. Umalis na raw ako at huwag na huwag nang babalik. Binigyan ako ni Ate Cheng ng konting pera para magamit ko kung saan man ako makarating. Tinanong ko kung paano siya. Baka mapagalitan siya ni Madam kapag nalaman nitong pinatakas niya ako. Baka ko anong gawin sa kanya, kaya niyaya ko na rin siyang tumakas. Siya na raw ang bahala. May hawak daw siyang sikreto ni Madam, kaya hindi siya magagalaw nito. Hindi ko siya napilit. Pinuntahan ko sa bago nilang tirahan ng mga kasabay ko sa bansang yon. Hindi naman ako nagkamali na lumapit sa kanila dahil sila rin ang nakatulong sa akin na makahanap ng ibang trabaho. Hanggang sa makauwi ako ng Pinas ay wala akong nabalitaan kay Ate Cheng at kay Madam. Nung nauso ang social media ay saka ko lang siya nahanap ulit at nagulat ako dahil nakabalik na rin pala siya ng Pinas. Marami kami napagkwentuhan sa Messenger na siguro ay hindi ko na maibabahagi sa inyo dahil masakit na ang kamay ko sa pagda-type nitong karanasan ko. Basta sa ngayon ay naghahanda na ako patungong Korea at sana ay hindi na ulit ako makaranas ng kababalaghan. Ako si Luigi, dating construction worker sa ibang bansa. Nagsimula akong mahilig sa pakikinig ng mga nakakatakot na kwento nung maranasan ko mismo ito. Malapit sa construction site na pinagtatrabahuhan namin. Ako ang pinakabago noon sa mga kasama ko sa trabahong yun. Bagamat skilled worker ako sa Pinas, pagdating ko doon, pakiramdam ko para lang akong saling pusa. Pero siguro kasi bagong dating ako, kaya ganoon ang trato nila sa akin na para bang minamaliit nila ang kakayahan ko. 4 lang kaming Pilipino ron, 2 datihan na, 1 galing lang sa ibang company at ako nga
Yung bagong dating galing sa Pinas. Mabait naman sila, maliban sa ibang lahi na katrabaho namin na mga mukhang bully. Maluwang kami sa oras. Kapag tapos na ang trabaho o nabakante ang oras namin, ay pinapayagan nila kaming umalis sa site at magpunta kahit saan doon. Basta hindi kami masyadong lalayo. Basta kapag oras na ng trabaho ay kailangang makabalik agad sa working area. Dahil nga ilag pa ako sa mga kasamahan ko noon, ay naisipan kong maglibot-libot muna. Sa paglibot ko ay nakakita ako ng isang underground. Medyo kinabahan ako kasi nababalot ng katahimikan ng lugar na yon. Pakiwari ko nga, bigla na lang may lalabas na zombies doon. Ganoon yung paligid na para bang inabandona. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako na pasukin yon o hindi na. Ano kasi ako ugali ko yung magpunta talaga sa mga lugar na bago sa akin. Yun bang mahilig talaga ako sa mga kakaibang lugar. Hindi naman ako masyadong duwag, sa umpisa lang. Pero pag naisip ko na yung pwede kong matuklasan sa lugar na yun, ay doon na ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Sinilip ko munang mabuti yung underground na yun. Maya-maya pa ay may naaaninag ako ng bulto ng isang babae na mahaba ang buhok. Hindi naman siya mukhang multo. Nakita ko na naglalakad siya. Kaya naisip ko, siguradong may daanan pa roon patungo sa isa pang lugar. Gusto ko sanang malaman kung saan yun maglalagos. Pero nang mapatingin ako sa relo ko, ay nakita akong malapit nang matapos ang bakante naming oras. Kaya nagmadali na akong bumalik sa site. Sa isip ko, marami pa namang araw para mabalikan ang lugar na yon. Na-excite ako. Oo, aminado ako na may konting takot din. Pero mas nangibabaw sa akin sa mga sandaling yon ang pananabik na matuntun ang tinutumbok ng underground na yon. Nung nando na kami sa inuuwian naming barracks ay nabanggit ko sa mga kasamahan kong Pinoy ang tungkol sa nakita kong underground. Tinanong ko sila kung narating na ba nila yon at alam ba nila kung saan yun naglalagos. Nagkatinginan sila at sinabi sa akin na wala naman daw silang alam na underground malapit sa construction site namin. Lahat sila, iisa lang ang sagot. Baka naman daw hindi underground ang nakita ko. Baka akala ko lang underground yun. Hindi ako sang-ayon sa sinabi nila kaya sabi ko ay isasama ko sila ron sa bakante naming oras. Ipapakita ko sa kanila na totoo ang sinasabi ko. Pati nga yung babaeng naglalakad na nakita ko ron ay kinuwento ko rin sa kanila. Sa 3 kapwa ko Pinoy, isa lang ang nagpakita ng interes, si RJ. Pero umuo naman yung 2. Nakipagpustahan pa nga. Kapag daw wala akong naipakitang underground sa kanila, ay kailangan ko silang ilibre ng pagkain sa susunod na araw. Kapag naman may naipakita ako, ay ako ang ililibre nila. Pumayag ako kasi sigurado naman ako sa nakita ko Kinabukasan nga sa trabaho ay sinama ko sila roon. Ang kaso, pagdating doon ay hindi ko na makita yung underground na sinasabi ko. Pero sigurado naman ako na hindi ako nagkamali ng lugar. Nagpalingalinga ako. Yung 2 na hindi naniniwala sa akin ay pinagtatawanan ako. Sinasabi na nga raw ba nila at namamalikmata lang ako. Napakamot na lang ako ng ulo. Takang-taka ako sa nangyari. Alam ko na hindi ako namalikmata. Pero inisip ko na lang na baka naligaw lang ako. Baka nagkamali ako ng pinuntahan. Inakbayan ako ni RJ. Binulungan niya ako. Huwag daw ako mag-alala dahil naniniwala siya sa sinabi ko. Posible raw na mahiwaga ang underground na yon at pili lang ang tao na pinagpapakitaan nito. Sa oras daw na makita ko ulit yun ay sabihan ko siya agad dahil gusto rin daw niya iyong makita. Tumangu-tango na lang ako.
Magkasunod naman akong tinapik sa balikat ng dalawang kasamahan namin at sabi ay ihanda ko na raw ang panlibre ko sa kanila. Gusto raw nila ng masarap na lunch mamaya. Napapailing na lang ako. Gayunpaman, tumupad ako sa napagkasunduan. Natalo ako sa pustahan kaya nilibre ko talaga sila ng lunch. Buti na lang at may natira pa akong pera kahit papano. Tuwang-tuwa naman ang mga mukong. Sa uulitin daw ay galingan ko pa ang pag-iimbento para makalibre ulit sila ng panghapunan naman. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung hindi pa lang talaga ako dinadalaw ng antok o dahil hindi maalis sa isip ko ang nakita kong underground. Bumangon ako at nagpunta sa banyo. Paglabas ko ng banyo, nagulat pa ako nang bumulaga sa akin ang mukha ni RJ. Nakita na pala ako nitong nagpunta sa CR at inabangan ako sa pintuan. Itinapat pa nito sa mukha ko ang dala niyang flashlight. Tinanong ko kung bakit may dala siyang flashlight. Aniya, interesado daw talaga siya sa nakita kong underground. Gusto rin daw niyang makita. Bakit pa ako kung kailang gabi na? Yun nga raw ang maganda, gabi. Dahil kung totoo raw na mahiwaga ang underground na yon, ay tiyak na makikita namin ito sa gabi. Sa totoo lang, ay kinakabahan ako sa sinabi ni RJ. Ewan ko kung bakit parang nauunahan ako ng kaba sa mga sandaling yon. Hindi pa ako handang lumabas nung gabing yon, pero mapilit si RJ. Interesado talaga siya sa underground. Ako rin naman, kaya lang hindi pa kasing lakas ng loob niya ang loob ko. Sinabi pa niya, bakit daw ako kakabahan? Hindi naman daw bawal ang gagawin namin. Malapit lang ang sinasabi kong lugar doon. Hindi naman kami masyadong lalayo at hindi naman restricted o private area ang pupuntahan namin. Dahil sa pangungulit niya ay napilitan na rin akong pumayag. Kinuha ko muna ang sarili kong flashlight sa bag at maingat na kaming lumabas ng barracks. Habang patungo kami roon ay kumakabog pa rin ang dibdib ko. Nakikita ko lang yung kapursigiduhan ni RJ na makita rin ang underground kaya napapalakas nito ang loob ko. Nananalangin ako na sana ay magpakita na ulit yun. Sinabi ko na lang kay RJ na baka nagkamali ako ng dinaanan nung pinuntahan namin kaya hindi ko na ipakita sa kanila. Sabi naman niya, kahit ano pa man ang dahilan, basta interesado siya. Mas okay nga raw kung talagang misteryoso ang lugar na yon. Ang swerte ko raw na natagpuan ko. Kung sakali man daw na hindi pa rin namin makita ngayong gabi, subukan kong puntahan ulit ng mag-isa bukas. Naisip din kasi niya na baka sa isang tao lang ito nagpapakita. Kapag may kasama ay hindi na. Naisip ko rin yun, pero sana nga nagkamali lang kami ng akala. Pagdating namin sa lugar ay parehas kaming nagpalingalinga ni RJ. Ilang beses din kami nagpaikot-ikot sa paligid hanggang sa napagod siya at naupo na lang muna sa tabi ng malaking puno. Tinatanong niya akong mabuti kung totoo raw ba talaga na may nakita akong underground. Nag-swear pa ako sa kanya. Totoo ka ako yun, pati yung babaeng naglalakad, totoo rin. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi ko na ito makita ngayon. Nagpalipas pa kami ng ilang minuto at saka ulit kami nagtulungan sa paghahanap. Hinawi pa namin ang malalagong halaman. Baka kasi may lihim talaga itong daanan. Ang kaso, bigo pa rin kaming makita yun. Hanggang sa nag-aya na si RJ na umuwi. Maglalakad na sana kami palayo ron nang bigla kong malingunan yung bukana ng underground na sinasabi ko. Tinawag ko agad si RJ. Nanlaki ang mga mata niya nang mapalingon siya. Nagmamadali siyang lumapit doon pero napigilan ko siya sa braso. Sabi ko, huwag magpadalos-dalos. Kalmahan lang dahil hindi namin alam kung anong misteryo ang bumabalot sa underground na yon. Nakakapagtaka kasi na nung una ko itong makita
ay walang-wala naman sa isip ko na mahiwaga ito. Siguradong sigurado ako sa kinalulugaran nito. Pero bakit nawala ito roon? At ngayong gabi nga ay alam namin pareho ni RJ na ilang beses na naming inikutan ng lugar na yon ay hindi namin yun nakita. Tapos ngayon, bigla na lang itong nagpakita sa amin. Sabi naman ni RJ, wala siyang pakialam kahit ano pa ang misteryosong nakapaloob sa underground na yon. Ang importante ay nakita na namin ito. Kaya ano pa raw bang hinihintay namin? Pasukin na namin. Ano raw ang malay namin kung may nagtatago palang kayamanan doon? Nasabi ko rin kay RJ, kung mahiwaga ang underground na yun, ibig sabihin ay mahiwaga rin ang babaeng nakita ko sa loob nun. Posible raw. At sabi pa niya, baka raw ang babaeng yun ang diwatang tagabantay sa underground. Kasi nga, baka may nakabaon na kayamanan doon o kaya lagusan yun papunta sa isang tagong paraiso. Kung ano-ano na lang ang iniisip ni RJ. Pero ako, iba ang naiisip ko. Nag-aalala ako na baka ikapahamak namin ang pangingialam namin yun sa lugar. Kaso parehong nangibabaw sa amin ang kagustuhan na matuklasan ang lihim ng underground. Inilawan namin ng flashlight ang madilim na daan. Nangunguna talaga sa paglalakad si RJ. Sabi niya, unang beses yun na makapasok siya sa isang underground at sa ibang bansa pa. Kaya sobrang excited daw niya. Wala naman kaming ibang nakikita sa loob kundi kadiliman. Ang natatanglawan ng dala naming ilaw kundi pader ay lupa. Mukha talaga siyang underground na pinabayaan na lang. Sabi ko kay RJ, bumalik na kaya kami? Tumanggi siya. Wala pa nga raw kami sa kalahati. Gusto muna rin daw niyang makita yung sinasabi kong babae bago kami bumalik. Pabiro pa niya akong tinanong kung maganda raw ba ito o baka naman tsaka mukhang maligno. Hindi ko alam kung matatawa ko o ano sa biro niya. Sabi ko, hindi ko naman nakita ang mukha ng babae. Yung bulto lang. Basta sigurado ako na babae ang nakita ko. Mahaba kasi ang buhok at sa tindig nito habang naglalakad. Lakad babae. Huminto ako sa paglalakad. Pakiramdam ko kasi ay ang haba na ng nalakad namin. Baka mamaya ay malayo na pala ang kalalabasan ng underground na yon at baka maligaw na kami. Nagbuntong hininga naman si RJ. Sasaglit pa nga lang daw kami naglalakad. Baka bukas daw ay mawala na naman ito. Kaya kailangang sulitin na namin ang pagtuklas dito sa gabing yun. Wala akong nagawa kundi maging sunod-sunuran kay RJ sa gabing yun. Nagpupumilit talaga siya na marating ang hangganan ng underground. Iba na talaga ang pakiramdam ko. Parang nahihirapan na akong huminga sa napakadilim na lugar na yun. Nang bigla kaming makarinig ng malakas na paglagabog. Para bang may bumagsak na malaking bato. Inilawan agad namin ang likuran. Wala na kaming nakita. Tapos sa harapan, wala na rin. Nagkatinginan na lang kami. Pinilit ko siya na bumalik na kami pero ayaw pa rin talaga niya. Kung naduduwag na raw ako, ay ako na lang ang bumalik at babalitaan na lang niya ako kung ano ang makikita niya sa dulo. Kahit gano'n ang sinabi niya ay hindi ko siya iniwan. Ewan ko ba, parang natatakot din akong bumalik mag-isa. Maisip ko pa lang yung dinaanan namin kanina, parang bigla na akong naduwag. Maya-maya pa ay napahinto siya at halatang natuwa nang matanglawan ng flashlight niya ang babae. Sabi niya, ayun na raw at nagpakita na rin sa wakas yung sinasabi kong babae. Kabaliktaran ng mga nararamdaman ni RJ nung mga sandaling yun. Takot naman ang naramdaman ko. Kasi kung nagpakita ito sa amin, ibig sabihin ay alam na nito na may mga estrangherong pumasok sa underground. Baka ikagalit nito. Naisip ko pa nga na baka aswang ito. Hindi ko alam kung may aswang din ba sa ibang bansa. Basta yun ang naisip ko.
aswang, diwata, maligno, halimaw. Yung mga nilalang na yun ang naglalaro sa isip ko ng mga oras na yun. Tinawag pa ni RJ yung babae. Inihanda ko ang sarili ko sa paglingon nito kasi baka mga vampira o ano. Pero hindi naman ito lumingon. Pinaulit-ulit pa ni RJ ang pagtawag ng miss hanggang sa saglit na huminto sa paglalakad ang babae. Napahinto rin kami. Yung flashlight ni RJ, itinutok talaga niya rito sa kagustuhan niyang makita ang muka. Ang sabi pa niya, magtatanong lang daw sana kami ng direksyon kasi naliligaw kami. Nung akmang haharap na ang babae ay napaatras ako. Ganoon din si RJ. Pagharap nito ay tumama ang liwanag sa mismong mukha nito. Gayon na lang ang pangihilakbot namin ni RJ dahil ang babae ay walang muka. Hindi na ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Tumakbo na agad ako pabalik sa pinanggalingan namin. Kasunod ko si RJ na tumatakbo rin. Nabitawan pa nga niya ang flashlight niya sa sobrang pagkataranta at pagmamadali. Ako naman, ang higpit ng hawak ko sa flashlight. Naisip ko rin kasi na pwede kong ipamukpok ang matigas na hawakan nun kapag naabutan ako ng babae. Nadagdagan pa ang takot namin nang hindi na namin alam kung saan kami lulusot. Parang sadya kaming inililigaw. Nagtalo pa kami kung saan ba talaga yung dinaanan namin kanina. Tapos sinisi ko siya. Kung nakinig lang siya sa akin kanina na bumalik na kami, ay hindi yun mangyayari sa amin. Huwag ko na raw siyang sisihin dahil nangyari na. Hanapin na lang daw namin ang daan bago pa kami maabutan ng nakakatakot na babaeng yun na walang mukha. Sa gitna ng pagtatalo namin ay muli naming nakita ang babae kaya muli kaming nataranta. Nilamon na talaga kami ng sobrang takot at nerbiyos kaya hindi na namin napansin na nagkahiwalay na kami. Sigaw ako ng sigaw. Tinatawag ko si RJ. Nung una ay narinig ko pang sumagot siya pero hindi ko siya makita. Tapos sa mga sumunod na tawag ko ay wala nang tugon mula sa kanya. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko na ang bukana ng pinanggalingan namin kanina. Nag-unahan na talaga ang mga paa ko na makarating doon. Sa wakas ay nakalabas ako ng underground. Pero si RJ, wala pa siya. Alam kong hindi pa siya nakakalabas dahil nauna akong tumakbo sa kanya. Hindi muna ako umalis sa bukana kahit nangangatog na ang mga tuhod ko sa takot. Nakokonsensya kasi ako na maiwan ko siya sa ganoong sitwasyon. Panay ang dasal ko na makalabas na rin siya roon. Ilang ulit ko pang isinigaw ang pangalan niya pero wala talagang sumasagot. Kung ano-ano na rin tuloy ang pumapasok sa isip ko. Baka mapatay siya ng babaeng yon. Kapag ganoon ang nangyari at matagpuan na lang siyang walang buhay doon, ay baka isipin pa nilang ako ang pumatay sa kanya. Baka mapagbintangan pa ako kahit hindi ko alam kung may nakakita sa amin na magkasama kaming lumabas ng barracks. Takot na takot pa rin ako kahit nakalabas na ako ng underground. Sobra ako nag-aalala kay RJ. Baka kung ano na ang ginawa sa kanya ng babaeng walang muka. Nakalupasay na lang ako sa lupa at umiiyak habang inaabangan ang paglabas ni RJ doon. Umaasa pa rin ako na makakaligtas din siya. Kaso ilang minuto na ang nakalipas. Iba na talaga ang pakiramdam ko. Bukod sa takot ay nanginginig na rin ang katawan ko sa lamig kaya nagpasya na akong bumalik sa barracks kahit ako lang mag-isa. Sino ba naman ang makakatulog pa matapos ang pangyayaring yun? Lalo na at hindi ko alam kung ano na ang mangyayari kinabukasan kapag nalaman nilang nawawala si RJ. Isip ako ng isip ng paraan kung paano ko sasabihin sa mga kasamahan ko ang nangyari. Paano nila ako paniniwalaan kung bukas ay hindi ko na ulit makita ang underground? Tiyak na pagdududahan talaga nila ako sa pagkawala ni RJ. Literal na dilat ang mga mata ko sa buong magdamag na yun.
Hindi ko nga alam kung nakatulog ba ako ng dilat ang mga mata o nawala lang ako sa sarili ko. Narinig ko kasi ang boses ni RJ na ginigising ako kaya napabalikwas ako ng bangon. Gulat na gulat ako. Sabi ko, nakalabas din pala siya. Buti at tigtas siya. Ano baka akong nangyari? Nagpakita ba sa kanya yung babae? Walang sinagot si RJ, maski isa sa mga tanong ko. Sa halip, ang sinabi lang niya ay oras na ng trabaho. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Pakiramdam ko ay hindi si RJ ang kausap ko. Maski nung nasa construction site na kami ay wala siyang binabanggit maski ano sa naranasan namin nung gabi. Kahit nung makauwi na kami sa barracks, napakatahimik niya. Hindi nga kumain, basta na lang nahiga. Naisip ko, baka naman sobrang shock pa niya sa mga nangyari kaya hindi pa siya makarecover. Baka na-trauma. Kasi sa totoo lang, para rin akong na-trauma. Pinaglalabanan ko lang at inisip ko na lang din na ang importante ay ligtas ako. Kami ni RJ. Hindi ko na talaga uulitin na gumawi man lang doon sa lugar na yon kung saan nandoon ang underground. Ang nakakalungkot lang ay hindi na nakabalik sa dati si RJ kaya pinauwi siya ng Pinas. Nang malaman ng iba ang ginawa namin nung gabi, may nagsabi na baka raw wala na talaga si RJ. Baka yung nilalang na nakita namin sa underground ang nakabalik at hindi na ang kasamahan ko. Meron naman nagsabi na hindi na kayanan ng isip nito ang inabot na trauma sa loob ng underground na sinasabi namin. Hindi naman natagpuan ang underground na yon kaya nahirapan akong papaniwalain sila sa totoong nangyari sa amin ni RJ. Puro haka-haka na lang. Pero kung anong hiwaga man daw ang naranasan namin yun, ay tiyak na malaki ang kinalaman nito sa tuluyang pagkawala ni RJ. Opo, matapos niyang makauwi sa Pinas, wala pang isang buwan ay binawian siya ng buhay. Isang masayang bati po sa inyo mga kapwa ko tagapakinig ng mga horror stories. Ako si Sherwin. Tulad niyo po ay meron din akong nakakatakot na istorya na naranasan ko dito mismo sa bahay ng tita ko sa Guam. Driver po ako sa company na pinapasukan nila tito. Magdadalawang taon na. Ang tita ko ang kumuha sa akin. Bunsong kapatid siya ni mama ko. Pareho po silang Pilipino ng tito ko at pareho ring may magandang trabaho dito sa Guam. Magkaiba lang ng pwesto pero iisang kumpanya lang sila. Naranasan ko po ang mga kakatuwang pangyayaring yun nung mga unang araw ko pa lang dito. Sabi ng tita ko, hindi ko naman daw kailangan na magtrabaho agad. Binigyan niya ako ng 1 linggo para makapahinga muna at ma-enjoy ang lugar. Sobrang bait ng tita ko. Binigyan pa niya ako ng pera para kung gusto ko raw na mag-ikot-ikot doon ay meron akong maipanggagastos. Magpasama lang daw ako sa pinsan kong si Miel. Mas bata sa akin si Miel ng 5 taon pero mas matured siyang mag-isip at napaka-independent niyang dalaga. Ang tawag nga niya sa akin ay Kuya Win. Sabi niya, pasalamat ako at wala siyang masyadong gagawin. Bakasyon kasi noon sa eskwela. Unang taon pa lang niya sa kolehiyo. Siya raw ang bahala sa akin. Sabik din siya sa kamag-anak dahil sa pool ay sila lang pamilya ang namuhay sa Guam. Tapos wala pang kapatid. Nagkasundo kami nung araw na yon na may pupuntahan kaming magandang lugar. Habang hinihintay ko siya sa pintuan ay may nakita akong matandang babae na nakatayo sa gate. Sa loob mismo ng gate nila. Tapos unti-unting lumingon sa akin. Nagtaka ako kasi sa pagkakaalam ko ay wala na silang kasambahay. Kung kapitbahay naman o kaibigan kaya, bakit basta ko na lang siya nakitang nakatayo doon? Samantalang pagbukas ko kanina ng pinto ay wala pa siya. Nagtataka ako kung saan siya nanggaling. Tapos yung tingin niya sa akin
ay parang siya pa ang nagtataka kung sino ako. Nawala ang atensyon ko sa matandang babae nang marinig ko na ang boses ni Miel. Tinatanong niya kung handa na ako. Ituturo ko sana ang kinatatayuan ng matanda at itatanong na rin kung sino yun. Kaso wala na ito roon. Kaya hindi ko na lang sinabi kay Miel. Habang namamasyal na kami ay hindi ko maalis sa isip ko yung kakatwang tingin ng matandang babae. Ewan ko kung ano ang kakatwa sa kanya. Basta iba yung pakiramdam ko. Kinalapit nga ako ng pinsan ko. Tinatanong kung ba't ako natutulala. Sabi ko wala lang. Naninibago lang ako sa paligid. Para ka akong namiss ko agad ang Pinas. Isipin ko lang daw na nasa ibang bahagi lang ako ng Pinas. Wala lang sa lugar mismo namin pero nasa Pinas pa rin. Kasi kung iisipin ko na sobrang layo ko kina mama at papa saka sa mga kapatid ko ay talagang maho-homesick daw ako. Isang araw lang kaming gumala ni Miel pero ang dami na naming nalibot. Pakiramdam ko tuloy nung gabing yon pag uwi namin ay pagod na pagod ako. Hindi na nga ako naghapunan. Sabi ko kay tita, magpapahinga na lang muna ako. Binibiro nga nila si Miel na masyado raw akong pinagod. Mabilis ako nakatulog noon. Hating gabi ay nagising din ako. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Biglang kumalamang sikmura ako kaya bumangon ako. Papunta ako sa kusina nang mapatingin ako sa bintana. Napasecond look ako dahil ang matandang babae na nakita ko nung umaga ay nandoon na naman at nakatayo sa gate. Nasa loob ng gate kaya kinilabutan ako. Kung totoong tao yun, ano naman ang gagawin niya roon sa ganoong oras ng gabi? Tumingin pa ako sa suot kong relo. 12:00 pasado. Lumapit ako sa bintana para sana isara yun. Kaso paglapit ko, bigla siyang tumingin sa akin kaya napaatras ako. Hindi ko na naisara ng maayos ang bintana. Hindi na rin ako kumain. Dali-dali akong bumalik sa kwartong pinapagamit sa akin ni tita. Takot na takot ako sa tingin ng matanda. Hindi na tuloy ako makabalik sa tulog kakaisip. Umaga na yata ako nakatulog kaya tanghali na rin ako nagising. Pagising ko, bala ko sanang ikwento kina tita ang tungkol doon. Pero hindi ko na sila inabutan. Nakapasok na sila sa trabaho. Tapos si Miel naman, nag-iwan ng note sa ref. Sinundo raw siya ng kaibigan niya. Meron silang pupuntahan kaya ako na raw muna ang bahala sa bahay. May pagkain din daw sa ref. Magluto na lang ako kung ano ang gusto kong kainin doon. Hindi pa rin nawawala ang takot ko sa matandang babae na 2 beses ko nang nakita sa gate kaya hindi ako mapakali. Lalo na at nag-iisa lang ako sa bahay nila tita nung mga oras na yun. Gusto ko na nga rin sanang umalis muna. Kaso nahihiya akong iwan na lang ng walang tao ang bahay. Ang ginawa ko, nag-earphone na lang ako habang nagluluto ako ng makakain sa kusina. Pagkatapos kong kumain ay inalis ko na ang earphone. Bala ko namang manood ng TV. Nung nanonood na ako, ay parang nakarinig ako ng mga kalusko sa kusina. Para bang may gumagalaw ng mga baso at pinggan. Hininaan ko ang volume ng TV para marinig kong mabuti. Wala na ulit akong narinig, kaya nilakasan ko na ulit. Ngunit maya-maya ay ayan na naman. May narinig na naman ako kaya hininaan ko ulit ang volume. Sa pagkakataong yun ay dinig ko na parang ang may naguhugas ng pinggan. Dali-dali akong tumakbo sa kusina para tignan kung anong nangyayari. Baka yung pusa lang nila tita. May alaga kasi silang 2 pusa. Ngunit pagbungad ko sa kusina ay wala naman akong nakita. Nasa lababo pa rin ang kinainan ko na tila hindi naman nagalaw. Pero dinig ko talaga na may parang naguhugas ng pinggan. Imposible namang sa kapitbahay eh. Ang layo ng distansya ng kapitbahay nila. Yung ulo ko ng mga sandaling yun ay parang plastic balloon na hinihipan.
Nanlalaki talaga at nanlalamig. Buong buo na sa isip ko na may multo sa bahay ni tita. Dahil nang ibabaw na sa akin ang takot, kaya pinatay ko na ang TV at nagkulong na lang ako sa kwarto. Sinubukan kong tawagan si Miel, kaso hindi niya sinasagot ang tawag ko. Siguro busy sila ng kaibigan niya. Nang biglang makarinig ako ng mahihinang katok sa kwarto ko. Napatingin ako sa bintana ng kwarto. Tumanaw ako sa gate. Mukha namang hindi nabuksan yon at wala pa rin doon ang sasakyan nila, kaya imposible na dumating na sila maski si Miel. Kung ganoon, sino ang kumakatok sa pinto ng kwarto ko? Nagpatuloy ang pagkatok sa pintuan. May hinang katok pero maririnig naman. Kilabot na kilabot ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa pinto na para bang anumang sandali ay magbubukas yun kahit mahihina lang naman ang katok. Lumingali-nga ako sa loob ng kwarto. Naghanap ako ng pwedeng ipanglaban kahit pamulto ang bumungad sa akin sa oras na buksan ko ang pinto. May nakita akong baseball bat sa isang sulok. Kinuha ko yun at hinawakan ng mahigpit tapos iniamba ko sa pintuan. Pilit ko pang kinukumbinsi ang sarili ko na labanan ng takot. Gusto kong buksan ang pinto. Humawak na ako sa seradura. Nanginginig ang kamay ko. Gustong gusto ko nang buksan pero hindi ko mapihit-pihit. Nangingibabaw pa rin sa akin ang takot. Binuksan ko na lang yun nang bigla kong marinig ang pagbusina ng sasakyan sa labas ng gate. Hindi nila kotse yun. Baka kotse ng kaibigan ni Miel. Dahil doon ay nagkalakas na ako ng loob na buksan ang pinto. Pagbukas ko, sinalubong ako ng kakatwang lamig ng hangin na talaga namang dumidikit sa balat. Napalunok na ako at napaantanda. Pinuntahan ko na ang gate at binuksan yun. Natatawa si Miel nang mapatingin sa hawak kong baseball bat. Gusto ko raw bang maglaro nun? Ipinagkaila ko ang totoong nangyari dahil nahiya rin ako, pati sa kaibigan niyang babae na nakatingin din sa akin. Sabi ko na lang, nakita ako sa kwarto. Kasalukuyan kong tinitignan nang marinig ko ang sasakyan nila kaya hindi ko pa naibalik sa lalagyan. Tapos ipinakilala sa akin ni Miel ang kaibigan niyang si Susie. Half American, half Filipino siya. Nung pumasok na kami ng bahay, nilingon ko pa ang gate. Natigilan na naman ako dahil nandoon na naman siya, ang matandang babae. Nagmamadali na akong sumunod kina Miel sa loob. Hindi na talaga ako makatiis. Sasabihin ko na talaga sa pinsan ko pag alis ng kaibigan niya ang tungkol doon. Habang nagkikwentuhan sila ng kaibigan niya sa sala, ay tinawag niya ako at sinabing makijoin sa kanila. May dala rin silang pagkain na inilatag ng pinsan ko sa lamisitang nasa gitna ng mga sofa. Nag-take out daw talaga sila ng pagkain para may pagsaluhan kami. Maraming sinabi sa akin si Miel tungkol sa kaibigan niya. Kaklase pala niya ito at malapit lang din ang bahay doon. Tapos ibinibida niya rin ako. Parang feeling ko nga, nirereto ako. Pero hindi ako makapokus sa kwentuhan namin kasi pilit inaagaw ng takot ko sa matandang babae ang isip ko. Yung atensyon ko nandoon sa gate. Panay ang sulyap ko doon kahit wala na roon ang matandang babae. Hanggang sa napansin na nga ako ni Miel. Tinanong niya ako kung bakit panay ang tingin ko sa gate. Siyempre, hindi ko pa inamin na may kinatatakutan ako roon. Nahihiya rin kasi ako sa kaibigan niya. Baka sabihin, ang duwag ko naman. Maya-maya, pinakisuyuan ako ni Miel na magtimpla ng juice sa kusina para sa aming tatlo. Sumunod naman ako. Pero habang nagtitimpla ko, naalala ko na naman yung narinig kong tila naguhugas ng plato. Napaparanoid na talaga ako. Noon lang kasi ako nakaranas ng mga ganoon, kaya hindi ko maiwasan na hindi matakot. Kaya nung biglang bumungad si Miel sa kusina, ay natabig ko ang baso sa gulat. Humingi ng sorry ang pinsan ko. May kukunin lang daw siya,
Bakit daw ako nagulat? Itinanggi ko na nagulat ako. Dumulas lang ka ako sa kamay ko ang baso. Nagmamadali ko ng dinaspan ang nabasag. Nang sa wakas ay makaalis na si Susie. Sinubukan ko nang sabihin kay Miel ang tungkol sa matandang babae. Buong sa isip ko na ang multo ding yun ang nagpaparamdam sa kusina at yung kumakatok ng mahina sa kwarto ko. Pero hindi pa man ako nagsisimulang magsabi ay nagpaalam na sa akin si Miel. Pagod na raw siya kaya papahinga muna raw siya sa kwarto niya. Hindi ko na siya pinigilan. Marami pa namang pagkakataon. Nung gabi, tumambay ako sa maliit nilang garden. Doon ako nagyosi. Nilapitan ako ni tita. Kinumusta niya ang araw ko. Dahil kinumusta ako ni tita, ay sinamantala ko na ang pagkakataon na yun para masabi sa kanya ang tungkol sa matandang babae at ang mga paramdam nito. Pero pinagtakpan ko agad ang sarili ko. Sabi ko, hindi naman ako natatakot. Kaya lang, nagtataka lang ako kung sino ba yun at ba't niya ako pinagpapakitaan at pinagpaparamdaman. Hindi ko nakitang nagulat si tita sa kwento ko. Ang rumihistro sa mukha niya ay lungkot. Huminga muna siya ng malalim bago nagsimulang magkwento sa akin. Sabi niya, ang matandang babaeng nakikita ko ay si Manang Loleng. Dati nilang kasambahay. Mas matagal pa raw ito sa Guam kaysa sa kanila. Ang pagiging kasambahay na talaga ang trabaho nito, wala pa man sila roon. Yung dati nitong amo ay kapitbahay nila. Nakaranas daw si Manang Loleng ng pagmamaltrato sa nauna nitong amo bago napunta sa kanila. Nung kinuha na raw nila ito, ay napansin nila ang pagiging magugulatin nito. Laging animo takot at madaling mataranta. Siguro gawa ng trauma sa pinagdaanan nito. Dahil naawa raw sila, kaya pinagamot nila sa espesyalista sa ganoong kaso. Umukay naman daw. Ang sunod na naging problema nito ay ang pamilya sa Pinas. Hindi nakauwi nung namatay ang asawa dahil may problema sa dokumento niya. Kahit tinulungan na nila ay hindi na raw aabot kaya nagpasyang hindi na lang uuwi. Tapos nagkaproblema pa sa mga anak. Yung panganay na lalaki ay nakulong habang yung bunsong anak na babae ay nakipagtanan sa nobyo. Hindi na rin siya inintindi ng mga ito kahit patuloy niyang pinadadala ng pera. Parang nagkanya-kanya na ng buhay. Tinangka pa raw ni Manang Loleng na wakasan ang buhay niya. Buti na lang at nakita ni Tito na agapan. Naisugod pa nila sa ospital. Hindi na matandaan ni tita kung anong gamot yung ininom eh. Muntik nang mag-overdose. Tapos nun, akala nila ay magiging okay na ang lahat. Pero naging matamlay na si Manang Loleng hanggang sa bigla na lang daw itong mahimatay habang inaayos ang mga halaman sa garden. Isinugod ulit nila sa ospital. Dinapuan na pala ito ng sakit. Inalok daw ni tita si Manang Loleng ng pera para umuwi na ito sa Pinas at doon magpagaling para maayos din ang problema sa mga anak. Pero tumanggi raw si Manang Loleng. Sabi, mas kailangan daw ng mga anak niya ang pera kesa presensya niya. Hindi na nga raw siya makamusta. Ang kinakamusta ay yung maipapadala niyang pera. Habang kinikwento ni tita yon ay hindi niya napigilan na mapaiyak sa awa sa matanda. Hindi na raw niya ito pinilit na umuwi, pero pinilit niya na magpagaling. Hindi lang para sa anak, kundi para na rin sa sarili. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang kinikwento ni tita yon. Naawa rin talaga ako kay Manang Loleng. Nagtataka lang ako kung bakit niya ako minumulto at kung bakit ganoon ang tingin niya sa akin na para bang ako yung anak niyang suwail. Nagpatuloy sa pagkikwento si tita. Isang gabi raw, nakatulog na siya. Pero nagising lang dahil bigla niyang naramdaman na
parang may kumakalabit sa kanya. Luminga siya. Nakita naman niya na tulog na si Tito sa tabi niya. Naghihilik pa nga. Hindi naman daw siya nakaramdam ng takot kasi nasa isip niya ay baka akala lang niya na may kumakalabit sa kanya. Baka nananaginip lang siya. Pero tumayo siya at nagpunta sa kusina. Nauhaw daw siya bigla. Pagdaan niya sa bintana na nakagawian na nilang hindi isara, kurtina lang ang tabing. Nakita niya si Manang Loleng na nakatayo sa gate. Hinawi raw niya ang kurtina para makita itong mabuti. Nang masiguro niyang si Manang Loleng nga ito, ay dali-dali siyang lumabas para lapitan nito. Hindi raw umiimik ang matanda. Tinanong niya kung ano ang ginagawa roon. Nang paulit-ulit niyang tanungin, ay saka lang ito nagsalita ng napakahinahon at sabi lang ay gusto na nitong umuwi. Sagot ni tita, kung gusto nang umuwi ay pag-usapan nila sa loob. Bakit basta-basta na lang ito lalabas ng gate? Tapos noon ay napalingon daw sa pintuan si tita nang marinig niya ang tawag ni tito. Tinanong siya kung anong ginagawa roon. Sinabi naman ni tita ang totoo. Nakausap nga niya si Manang. Nagmamadali raw siyang nilapitan ni Tito at hinila papasok ng bahay. Tapos si Manang Loleng ay nawala na roon sa gate na kinatatayuan nito. Takang-taka si tita at pakiramdam niya ay lumobo talaga ang ulo niya. Nang puntahan nila si Manang sa silid nito ay nandoon naman ito. Kaya lang wala ng buhay. Sinubukan pa nilang gisingin at isalba, pero wala na itong pulso. Ang pagpapakitang yun ni Manang Loleng kay tita at pagsabi nito na gusto nang umuwi ay ipinalagay nilang isang gustong mangyari ng matanda. Ang umuwi ang labi niya sa Pinas, sa mga anak niya. Ginawa naman ang paraan nila tita at tito na maisakatuparan yun kahit pa gumastos sila ng mahal. Ang kaso ay ang daming naging problema. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga yun. Hindi naman na idinetalye noon ni tita. Basta ang sabi niya, dumaan sila sa butas ng karayom bago maiuwi ang labi ni Manang. May dahilan ang pagpapakitang yun ni Manang kay tita dahil sa mensaheng gusto nitong iparating. Pero ang pagpapakita at pagpaparamdam niya sa akin ang hindi ko maintindihan. Wala naman akong kinalaman sa kanya at hindi kami magkakilala. Isa pa, nasa Pinas na ang labi ni Manang. Bakit ang multo nito ay naiwan pa sa Guam? Sabi ni tita, baka nga nakita lang ni Manang sa katauhan ko ang anak nitong lalaki. Iyon na lang daw ang isipin namin dahil hindi naman daw namin malalaman ang totoo. Nasa kabilang buhay na ang matanda. Hindi na masasagot ang mga katanungan namin. O posible ring may ibang masamang espiritu sa bahay na yon na ginagaya lamang ang imahe ng matanda para manakot at paglaruan ang imahinasyon namin. Nalaman ko na hindi lang pala ako ang pinagpapakitaan nito, pati rin pala si Miel. Kaya pala umiwas siya na pag-usapan nyo nung isang araw ay dahil takot din ito. Nagdesisyon sina tita at tito na pabindisyonan ulit ang buong bahay kahit na pabindisyonan na nila ito nung bagong lipat pa lang sila. Tapos ay pinagdasal din namin ang kaluluwa ng matanda. Ang akala ko, porkit na bindisyonan na ay hindi ko na ulit makikita ang multo ni Manang Loleng. Kaso makalipas lang ang ilang araw ay nakita ko na naman ito. Sa pagkakataong yun ay parang nakangisi pa. Ang nakakagulat pa, nang ipakita sa akin ni tita ang picture ni Manang Loleng, kinilabutan ako ng husto. Paano'y, hindi naman yun ang matandang babae na nagpapakita sa akin. Pero si Miel, si Manang talaga ang nakikita niya at hindi naman daw ito nagpaparamdam sa kanya kundi nagpapakita lang talaga. Kung ganun, sino ang matandang multo na nakikita ko? Sobrang na-stress ako noon sa kakaisip. Pero nung nagsimula na ako magtrabaho bilang driver sa kumpanyang pinagtatrabahuhan din nila tita,
ay unti-unti nang nawala sa isip ko ang multo na yon. Paano'y lagi na akong wala sa bahay.